eto po, mga bossing. Pinakamalaking gastusin sa confidential. Ayan. Ang COA daw po kasi, mga kababayan, parang sinasabi, ang Office of the of the President o ang OP ang may pinakamalaking gastos sa confidential funds at intelligence fund daw po. Parang sabi ko, napakasimple. Di ba dapat lang? kasi yun ang presidente talaga, mga kababayan. Hindi kagaya nung isa, spare tire lang. Tapos, napakalaki ng confidential fund. Pakinggan muna natin ito. Isiniwalat ng Commission on Audit o COA na ang Office of the President ang may pinakamalaking gastusin sa confidential at intelligence funds noong 2023 na Isinawalat daw po ng Commission, no, on Audit na talagang ang pinakamalaki na meron na nagastos na confidential at intelligence fund ay ang Office of the Vice President. Para sa atin, mga boss, natural. Ano po? Bakit to, mga kababayan? Eto, paliwanag. umabot sa 4.56 billion pesos. Sa breakdown, gumastos ang OP ng 2.25 billion pesos para sa confidential expenses at 2.31 billion pesos para sa intelligence expenses. Ang confidential funds ay nakalaan para sa surveillance activities ng civilian agencies, habang ang intelligence funds ay para sa intelligence gathering na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Madami pong chinecheck ang ating Pangulo, mga kababayan. Sa iba't ibang sulok po, sa iba't ibang tawag dito, kilos ng ating presidente. Pati nga po yung sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kinakailangan po no, ng confidential at intelligence funds dyan. Nakita nyo naman po ang China, mga kababayan, kung ano-ano din po ang ginagawa nila. Kung ano-ano din po ang pinapasok sa ating bansa, mga bossing. Yaan. Para dyan din po, mga bossing. Hindi lang po para sa NPA, hindi lang po para doon sa mga taga-bundok, pati na po yung mga posibleng banta, no, sa seguridad ng ating bayan, mga bossing. Yung kay BP Sara. Di ba? Spare tire na nga lang yan Pero ako, naniniwala pa din ho ako, mga bossing, na ang Office of the Vice President kailangan meron pa din pong confidential at intelligence fund kahit papaano po. Hindi nga lang gano'n yung kalaki. Uulitin ko po kung paano natin ipapaliwanag yan. Sa Office of the Vice President, ang Vice Presidente, siya yung nagiging parang tagapunta doon sa mga kapwa at mamamayan natin na tinatawag nating nasa laylayan po, mga bossing. Pupuntahan niya doon, mga kababayan. Syempre, bago pumunta yan, kailangan siguraduhin ho, mga bossing, na ligtas ang vice-presidente. Di ba? Kaya nandiyan yung pagrenta ng bahay. Pero ang nakikita ko, mga bossing, kung isang buwan man silang rumenta ng bahay, malaki na po yung 50,000, malaki na po yung 40,000, siguro 25,000 para doon sa mga ano tawag doon? Para doon sa mga magse-surveillance nung lugar. Kaya lang po, mga kababayan, sa Office of the Vice President, grabe huy, 250,000 pesos, mga bossing, kada 24 oras. Sobra-sobra naman po yun, mga kababayan. At ako, naniniwala din po, kaakibat po ng pagrenta ng mga bahay na yan, kasabay din po yung pagrenta ng mga sasakyan. Hindi naman nila pwedeng gamitin yung kanilang sasakyan, personal nilang sasakyan, balay mo, natiktikan at alam ng mga taga-bundok. Di ba? Ang nakakapagtaka lang po kasi, napakalalaki po ng mga presyo, ng mga, ano tawag dito? Mga datos na galing po sa Vice Presidente. At ang nakakalungkot ho, mga bossing, no? Grabe, tinambakan po ng resibo na mahigit po 407 total, kasama si Mary Grace Piatos at kasama si Kokoy Villamin, na wala pong pagkakakilanlan. Yung sa presidente po, pagkalaki-laki man, karapatan, mas malaki naman dapat ang sa presidente dahil madaming pinatutunguhan yan, mga kababayan.
kasama na po ang seguridad ng buong Pilipinas dyan. Yung sa Vice Presidente, sobra sa gastos, mga bossing. Na hanggang ngayon po, hindi pa din na-explain. Unlike dun sa Presidente, na-explain na po yan mismo ni Bersamin, mga kababayan. Nakita niyo po yung dalawang pagkakaiba, no? Sinisigaw ng mga DDS na, oh, hindi lang dapat Office of the Vice President ang iniimbestigahan ninyo. Ayan, ngayon, oh, Presidente naman ang tinitignan, di ba? Kaya lang, may explanation. Hindi kagaya ng kay BP Sara, kapag ka nasusukol, naiipit about sa confidential funds na mga tanong, wala na. Sumasakit na po ang dibdib, hindi na makahinga, at kung ano-ano pa, at kailangan dali na po sa ospital. At eto mga kababayan, dito ko lalo mas nahalata ang Vice Presidente, no? Na talagang takot siyang pa-attend din po, o talagang ayaw niyang umattend yung kanyang mga staff. Bakit ho, mga bossing? Yung huli na po, yung bandang huli, mga bossing, sabi na po ng Vice Presidente, kapag ka ito, pina-attend pa nila, no? Parang kinukonsensya yung Quad Committee. Parang kinukonsensya yung mga taga-kongreso na pag ito, pina-attend pa nila, baka matuluyan na to. Biruin niyo ho yun, mga kababayan. Sabi ko, kinonsensya yung mga mag-iimbestiga para sa ganun, medyo mag-back off, no? Doon sa mga iimbestigahan at wag nang ipatawag. Yun naman po mga bossing, no? Kaya naman po nanggagalaiti ang sambayan ng Pilipino. Kasi hanggang ngayon, hindi pa din ini-explain po ng kampo ni BP Sara. Hanggang sa natapos na, akala nila tapos na totally yung Quad Committee o yung hearing po sa good government. Hindi pa po. Nagbigay lang po sila, mga kababayan, ng report. Yung tipo bang, eto report namin. Yung mga napag-usapan na talakay, lahat-lahat tungkol sa confidential funds ng Vice Presidente bago magsara yung taon. Mga bossing. Di ba? Yun po yung pagkakaiba. No? Sa Presidente na confidential at intelligence fund, mga boss, bukod sa malaki, merong explanation. No? Kaya malaki, sakop buong Pilipinas, mga kababayan. Sa Vice Presidente, hindi natin alam kung saan napunta. Hindi natin alam. Wala ngang kaso sa COA. Uy, George, mukha kang tanga dyan. No? Fake news nga daw yan eh. Paano walang kaso-kaso? Hindi pa nga din na-explain yung sila Kokoy Villamin, yung mga resibo, no? Ang may problema din, ang COA, bakit? Hindi nila siniyasat maigi yung mga pangalan. Madami pa pong nakita dyan, mga bossing. No? Napakadami pa pong makita dyan, mga kababayan. Ano po? Meron pa nga, Milky, anak ng tinapa. May panibagong pangalan na lumabas. Milky, pangalan ng tsokolate yun. Diba? Biruin mo, 407. Wala lahat. Hindi nag-i-exist lahat. Di ha? Di ho ba, mga boss? Buraot na mga BBM. Bahana, walang flood control. Roberto, naipaliwanag na din yan. Gusto mo nung paliwanag dyan sa flood control? Balikan mo yung ibang mga vlog ko nung panahon na nagbabaha. Balikan mo yon. Hindi naman pwede namin paulit-ulitin dahil ilang kayo dyan. Diba? Naipaliwanag na namin yan. Aanga-anga lang talaga kayo. Pag nasisilip yung confidential funds, ang gagawin ninyo, sa iba kayo pupunta. Flood control, yung flood control. hindi nyo kayang sumabay doon sa usaping confidential fund, mga DDS. Ganyan nyo ipinapakita sa amin kung gaano kayo kaanga-anga. Biruin mo, ito yung topic. Tapos ang gusto nyo i-topic, flood control. Tapos na yan, ipaliwanag. Lumipas na nga yan. Pati po yung mga taga-naga na sila po yung mismong naapektuhan. Sila ang nagsasabi.
na kahit ilang flood control ang nakalagay dyan. Diyos ko Lord. Oh, hindi kakayanin yung dumating na buhos ng ulan nung panahon na yun. Kayo flood control pa din mga DDS? Pag-usapang confidential fund, pag-usapang ipit, balik kayo doon sa sa flood control, balik kayo doon sa gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ano ba talaga? O mahina lang talaga ang kukoto ninyo na sumabay kayo, no? Sa tinatalakay namin dito. Umpisa pa lang yan, ha? Hoy! Hoy! Mga DDS! Umpisa pa lang yan. Number 1 pa lang yan. Nag-iiyakan na kayo. Oh. Di ba? Nag-uumpisa pa lang tayo. Paano pagka ito? Pagka binanatan ko si BP Sara?